Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So merong mainit na balita, no? Si V tsaka si Kong TV ay na ano ngayon na nababatikos dahil nag-join daw sila sa rally. 'Di ba? Ang alam kong in-endorse nila Kong TV yung Solid North ba 'yon? Tama ba ako? Kong TV Solid North. Na ano ba yung sino-sino ba yung mga sinuportahan nun? Yung hindi ko kasi party list ba 'yon? Oh, party list Solid North. Party list. Lakas ng ulan sa labas. 'Di ba? Baka baha na. Tingnan ko lang, wait lang. Baka kasi baha na. Di pa naman. Pero lakas ng ulan. Ay, lakas ng hangin pati. Andiyan na yung bagyo. Sabi nga nag-Solid North at nag-Villar daw. Kaso umattend sa. Ano ba meron sa Solid North? Anyway, hindi ko kasi alam yung politics na yan eh. Panoorin nga natin to, dahil mga corrupt daw ito, tong Solid North party list. Tingnan nga natin. Wala ako nakikitang ano eh. Bakit Solid North? Number one, napakaganda po ng Norte. And naniniwala ako sa adhikain ng Solid North, which is number one is yung progress. Galing ako sa Abra nung nakaraan, nakita ko yung mga bagong tulay to connect yung mga places. And pag nagkaroon ng ganito karaming infrastructure, magaganda lalo ang turismo pagdating sa North. Pag dumami ang turismo, dadami ang trabaho. Kasi pag nagawa natin to sa Norte, magagawa natin to sa buong bansa. E yun yung maganda dyan. And syempre bilang ambassador, gusto ko rin ipakita, i-share sa inyo kung gaano kaganda yung lugar namin, especially sa Claveria, Cagayan. Makikita nyo ang likas na kagandahan ng Norte. Kung kaya sa Norte, kaya sa buong bansa. So paano ano yun? Anong ano-ano sa kanila? Hindi ko naiintindihan, no? Kung ano yung ka bash-bash dito sa anyway, 'di ba? Then merong nakikita na si V naman may vlog dun sa dun sa kasama si Camille Villar. So, ito yung nababasa kong problem. Sabing ganon, kasi nag-join sila do sa rally eh, no? Kong TV speaks up after receive mixed reaction for joining the rally. Sabi ganon ni Kong TV daw, pag ba magkaiba ba tayo ng sinuportahan ng eleksyon, wala nang karapatang magalit sa mga nangyayari sa bansa. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin, pare-pareho lang tayo ninakawan. Mas nakakahiyang manahimik kesa hindi bumoses. 'Di ba? Sabi naman nung nag-comment, ano ito, fear-mongering? Di porkit na iba ang narrative nyo mag-asawa ay malilimutan na namin ang nakinabang ka sa milyones na endorsement fee sa inyo. Tama, may kasabihan kasi pag same ang likaw ng bituka, sila din yung kakampihan. Imposibleng di niya kilala yung politiko yung inendorso niya noon. Election. Di naman ngayon lang pinanganak yung mag-asawang yan. Sino ba yung mga sinuportahan nila na to? Yung Solid North lang ang alam ko eh. Tingnan natin yung candidate na inendorso nila Kong TV. Kong TV endorse. Camille Villar lang yata eh ang nakita ko eh. Sino ba yung
Camille Villar at Solid North lang naman eh. Hindi naman yata nanalo ba yung Solid North? Sinong corrupt sa Solid North? Sorry ha, hindi ko kasi alam eh. Kung bakit anyway, let's say halimbawa si Camille Villar tsaka Solid North yung may corrupt do sa Solid North na sinuportahan nila, tumanggap sila ng fee, 'di ba? So yun yung issue. Pakilinaw nga sa baba mga kababayan ko para lahat tayo malinawan. Sinesearch ko eh. Sino ba yung mga nominee ng Solid North? Tingnan nga natin. 'Di ba sana kung ako Bicol Party List yung sinuportahan nito eh. Solid North nominee. Si Ching Bernos. Si Lucia Ortega Valero. May complaint daw ng vote buying. Merong one seat yung yung Solid North na napanalunan pala. Diba? Eto, may issue din yung Solid North na yung first nominee na di umano may lavish lifestyle din. Anyway, so balik tayo dito Pati ito si Camille Villar kasi ito yung naman yung nangyari. Sabi dito, gusto ko itama ngayon, gusto ko maging malaya. Sabi ni V. Cortez. V. Cortez says she regrets having done a vlog collaboration with Camille Villar. Pinagsisihan kong gumawa ako ng vlog sa All Home at sumakay ako sa cart na yon. Pinagsisihan ko na gumawa ako ng isang vlog na nagamit nung nakaraang eleksyon. Pinagsisihan ko na di ako nagsalita na hindi ko siya sineryoso nung halalan dahil buntis ako. Pero gusto ko itama ngayon, gusto ko maging malaya. Sabi ng iba, nagsisisi na kasi pumaldogs na. Sa wakas daw nagamit ko tong FB ko ng tama. Nababash ako noon at ngayon na naman ulit. Tanggap ko ng buong buo dahil alam ko ako nagkamali. Ang pinagkaiba lang ngayon mas malaya sa pakiramdam, tuloy ang buhay. Ito hindi ko naman sila masisisi. Malay mo, sincere naman Yung pagiging sincere kasi bahala na sila doon kung maging plastic sila o hindi eh. Kung mananahimik sila ito katulad ng sinabi ni Kong TV. Kung mananahimik sila, anong sasabihin nyo? Mga tutol kay Kong TV. Diba? Sometimes sasabihin nyo, yung mga nag-endorse dyan, mananahimik lang ba kayo? Sa mga corrupt na in-endorse nyo dati? Diba? Kadalasan yan ang isusumbat ng mga tao eh. Pero sila na mismo yung gumawa eh. Wala dumadating talaga ang time na minsan nagkakamali ka ng sinuportahan eh. I'm so very, 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 so very sure na yung mga bumoto kay Sara Duterte, mga pro-Marcos yan. O di ba kayo din, tinutuligsa nyo na ngayon si Sara Duterte, di ba? Kasi nga, may time na nagbabago talaga yung decision nyo sa buhay. Some of you baka nag-donate pa kay Sara Duterte. Nagsabit pa ng poster ni Sara Duterte sa bahay nyo. Or sa mga supporter naman ni Sara Duterte na nagsisi na si BBM ang binoto, I'm so sure naglaan din kayo ng effort at oras para kay BBM na ngayon ayaw nyo na. Nangyayari naman kasi talaga yan. Kung akong tatanungin nyo yung pagbabago or pag-aano nila Kong TV, parang tama ba sabihin na hindi naman siguro ganun kasama. 'Di ba? Ang tama bang gawin, kailangan
yung talent fee nila nun, isoli pa ba nila? Yun ba? Pero hindi profession kasi nila yun eh. Marami naman ang ganyan na nagsisi din na naging endorser sila ng tapos biglang pinagsisihan nila dati. 'Di ba? May mga celebrity din doon na dating supporter ni Noy Noy before na di umano'y nagsisi daw na si Duterte na ang sinuportahan instead si Leni Robredo. Then nung nakita nila ang performance ni Duterte, nagsisi uli na dapat si Leni Robredo ang binoto. Ay, sino man kalaban ni si Mar Rojas pala, di ba? Mar Rojas, sorry. Tapos ganoon din kay BBM, na sana si Leni Robredo ang binoto. Di ba? Nangyayari kasi yan eh. Kasi tayong mga Pilipino or kahit as a human, dumadating ang time na tayo ay nadideceive din talaga eh. Hindi natin pwedeng sisihin ang bawat isa. Siyempre halimbawa, kahit sa akin nangyayari yan eh. May isa akong friend na pinaglalaban ko dati na talagang, hindi, okay to. Then darating ang time, malalaman mo yung katotohanan, magbabago talaga ang mo. At hindi naman hindi naman siguro masama kung yung pagbabago na gagawin mo ay para sa tama na. Di ba lahat naman tayo nagkakamali ng choices eh. Di ba? Ang nagiging argument lang nito na sa katulad nito sinabi nila hindi naman ngayon lang pinanganak yung mag-asawang yan. Na sana nga naman noon naisip nyo na pero hindi eh. Bakit yung mga bumoto ba kay Duterte na nagsisisi ngayon? Hindi ba nila inisip yun dati? Di ba? Hindi lang naman sa kanila nangyari yan eh. Yung mga bumoto kay BBM noon, na supporter ni Sara, hindi rin ba nila naisip yun? Hindi, kayo yung tsaka ito, kung ako na lang ang tatanungin, yung nag-bash sa kanila nung nag-join sila sa RAL, dapat hindi na nila sinagot yan, hindi na nila dapat pinansin yan eh. Diba? Para hindi na lumaki. Kahit hindi ko naman sila naramdaman na nag-join dun eh. Nalaman ko lang na nag-join sila nung siguro, ayaw ko kung ano yung layunin, ba't sumagot sila ng ganyan, no? Pero hindi na dapat. Dahil choice nila yun. Now, next issue. Ito yung nagtitrending ito eh. Ito si ate, no? Yung kilikili niya daw maitim or hindi yata siya nag-ahit ng kilikili niya. Hanapin nga natin, may video yan eh. Wait lang hanapin natin. Kasi ito si ate, 'di ba? Bash for underarms, she reminds everyone it's normal and her cause matters more. Oo, totoo naman 'yon. Yung dun sa cause tayo mag-focus. Sabi dito, a young woman was bashed online after photos of her showed underarm discoloration. Instead of praising the cause she was fighting for, many people focus only on her looks. This shows how society often pays more attention to appearance than to what truly matters. But underarm discoloration is normal. It can happen because of shaving, sweat friction, hormones, or even genetics. Just like body hair and stretch marks, it's a natural part of being human. These things don't define beauty, cleanliness, or worth. They just show that our bodies are real. The truth is society pressures women to have perfect skin without any marks. But real bodies have scars, stretch marks, uneven tones, and hair. And all of these are normal. They should be accepted, not judged. Hanapin nga natin yung video nito. Lakas ng ng ulan, men. Baha na sa
naman. So ito yun, ano? Ito yung video. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Abante, babae. Palaban, militante. Palaban, militante. Abante, babae. Ang Becky ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Tuloy-tuloy ang laban. Ang Becky ng bayan. Salamat, diktador, pasista. Marcos. Pero tingin ko hindi maitim ang kilikili niya. Hindi lang siguro siya nag-shave. Tama? Now, do sa argument no na unang-una ito nakikita ko kung bakit napansin ng netizen yung kilikili niya, no? Napansin ng netizen yung kilikili. Ito yung unang nakikita kong dahilan. Yung sinasabi niya kasi hindi naman generic ano lang yun eh. Parang hindi naman siya nag-i-speech diyan eh. Parang ano lang yan, yung alam mo yung generic na sigaw ng mga rallyista na sometimes pag naririnig mo yan, hindi naman iniintindihan eh. Diktador, pasista. Di ba? Marcos Duterte, walang pinag-iba. Abante, babae. Palaban, militante. Feeling ko ano, buhok to, hindi to itim. Hindi naman maitim ang kilikili niya eh. Abante, babae. Ang Becky ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Tuloy-tuloy ang laban. Ang Becky ng bayan. Yun yung ano, so himayin natin yung sinabi ng Truth Slaps, no? I do agree naman dito na but underarm discoloration normal daw, blah blah blah, 'di ba? Ang the truth is society pressures women to have perfect skin without any marks. But real bodies hindi daw dapat husgahan. Accepted daw, di dapat husgahan. Kung ganyan ang pamantayan nyo, di sana kasi sa ayot sa gusto mo talaga, sa ayot sa gusto mo, distracting talaga siya eh. Sa totoo lang. Hindi ako magpapakaano ha. Kahit na dumating yung point na gusto kong intindihin yung sinasabi niya doon, kahit na generic lang yung sinasabi niya doon sa entablado, distracting talaga. Hindi mo masisisi yung tao eh. Hindi mo masisisi yung tao doon eh. Kasi kung halimbawa ganito, no? Nung college ako, sino nagkaroon ng thesis dyan? Yung magde-defense ng thesis. May ka-member kasi ako na nagsasalita na umaagos yung pawis niya. Yung pagdedepensahan namin, binigyan siya ng tissue paper. Magpunas ka muna ng pawis mo, umaagos ang pawis mo, talagang nakikita mo yung niya si Sir doktor na ngayon yun eh. 'Di ba? Si Dr. Jet Japson. Umaagos yung pawis niya. As in, agos ang pawis niya. Sa akin, kung i-apply ko ito doon, sana mag-focus yung mga panelista sa sinasabi nung ka-member namin kaysa doon sa pawis niya. Hindi ma-avoid kasi yun eh. Talagang, yung hindi lang sa pag-i-speech mo kasi, hindi lang yung sinasabi mo kasi yung pinaka-importante doon. Kasama din pati yung appearance mo doon. 'Di ba? Di sana kung alam mo na ganyan yung kilikili mo, na let's say halimbawa iba yung kulay, nag-t-shirt ka na lang sana. Kasi alam naman natin na normal na mapansin yan eh. Sa ayot sa gusto mo, hindi mo naman pwedeng sabihan lahat ng tao, ay wag niyong pansinin ang kilikili ko. Ang pansinin mo yung sinasabi ko lang. Kung ako nga, pinapansin pa ng mga tao yung maskara ko, hindi yung sinasabi ko eh. 'Di ba? Alam mo naman dito sa Pilipinas, tsaka hindi talaga hindi talaga may iwasan yan. Kaya kung gusto mong marinig yung boses mo, kailangan maging presentable ka rin talaga. Hindi dahil hinuhusgahan ka, kasi hindi naman sa panghuhusgahan, no? Talaga masakit din talaga sa mata. 'Di ba? Kasi kung ikakatwiran natin na huwag kayo maligo pagpapasok kayo ng trabaho. Ang importante lang naman yung trabaho ko eh.
Hindi na ako magsusuklay, hindi na ako magtatanggal ng muta. Papasok ako na ano, basta ginagawa ko maganda yung trabaho ko. Kasama din kasi yung presentation eh. Paghaharap ka sa mga tao. Sa ayaw at sa gusto mo. Itong sinasabi na wag husgahan, kabulshitan ito eh. 'Di ba? Society pressures women daw to have perfect skin. Hindi naman sinabing maging perfect yung skin mo. 'Di ba? Kung ganon, eh di sana hindi ka naman nag-makeup, hindi ka na nag-lipstick. Pumunta ka na niyan as is. 'Di ba? Kung gusto niyo yung i-disguise niyo na naman yung pagiging professional sa pagpapakatotoo niyo, wag na kayong mag-ayos ng katawan. Pumunta na kayo diyan na kung ano lang yung suot nyo. Bakit nag-aabala ka pang maghikaw? 'Di ba? Ano yan? Tingin ko hindi naman pang huhusga yon. Talaga naman distracting talaga. Pag pinanood mo si ate. Kahit nga nung time na nung nag-i-scroll ako ng FB, una ko napansin talaga yung kilikili. Hindi naman ako mapanghusga, wala naman akong pakialam. Sa totoo lang, wala naman talagang pakialam yung tao kung maitim ang kilikili mo o hindi eh. Pero the fact na mas nangingibabaw yan na tinataas mo kaysa yung gusto naming marinig na sinasabi mo, hindi na namin kasalanan yun. Anyway, bahala kayo dyan, paki-comment na lang sa baba kung anong masasabi nyo tungkol dito. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.